speaking of numbers, no, how telling was that? Kumbaga, oo nga, no, sagutin ko na yung tanong ko, no, that was a very telling information, yung indication na yun, no, na sa dami ng mga tao sa Davao, supposedly bailiwick ng mga Duterte, hindi ganun kalaking turnout in support of Kibuloy. So, I suppose, alam ng mga tao yung tama, tsaka yung mali, di ba? Pero, how would that indication be looked at, let's say, by the administration, by Bongbong Marcos? Kunwari, regarding the possibility of the ICC coming in and then arresting Duterte, what does that turn out communicate to Bongbong Marcos? If they don't go for the jugular, sabi nga nung isang kausap mo na congressman, masyadong manipis yung oras. If they don't go for the jugular, nandito na lahat ng pwede nilang gawin eh. Nandiyan na yung inimplicate yung kapatid, yung asawa, yung mga kaalyado sa kriminalidad. At hindi simpleng kriminalidad. Pogo, drugs, EJK, no? Lahat inimplicate na. Tapos, yung tatay, anytime, ay pwedeng kunin ng ICC dahil sa kanyang crimes against humanity. Tapos, tinanggalan na siya ng intelligence fund at may possibility na ma-impeach. Diba? Tapos, yung kanilang main ally, si Kibuloy, ay ang dami ng hinukay na tunnel at saka bunker. Baka bilang na oras to, makukuha na yun, no? Pero na lang, kung lalabas sa internal, katulad ni Jose Marichan, yan, makakakuha siya ng simpatsya nun. No? Kaya lahat na binato mo na eh. Kung hindi pa nila isasagad yan at mag-survive yung Duterte beyond the midterms, sila Marcos naman at yung kanyang mga kaalyado ang delikado. Kaya if I were them, na hindi naman ako sila, no? But if I were them, I will go for the jugular. Habang yung bilang sa Senado para i-convict siya dun sa impeachable offense niya ay 4 lang or even less. After the midterms, kung doon sila mag-i-impeachment, baka yung mga sumama sa kanila ng mga senador ay magsimula ng umalis. Dahil wala namang loyalty yung mga yan eh. Yung mga Villar, yung mga Cayetano, yung mga Francis Tolentino, etc. Baka magbago na naman yan after the midterms. Kaya ngayon, pwede sila magbilang ng 3 hanggang at most 4 na senador na magdedepensa kay Sara kung mag-aabot ang impeachment sa Senado. After the midterms, wala na silang kasiguraduhan dyan. No? What do you think, Attorney Barry? Do you agree? Go for the jugular. Agree ako 110% sa dati kong boss. Kung if anything kasi, yung show of strength na naging show of weakness dito sa mga rally. Kasi hindi lang yun yung Davao, over the last few months, dami na nilang mga pinatawag na mga rally kung saan-saan. At wala lahat. Lahat fizzle out, hindi impressive, walang madaming tao nagpupunta. Indicator na yan na at the moment, 'di ba? Sa ngayon, sa puntong ito, 'di ba, sa political moment na ito, vulnerable sila, 'di ba? Mahina, 'di ba? Walang aatrasan, 'di ba, na lakas, wala nang maitatago pang lakas. Ito na yung moment talaga na kung ganyan mapakita, mahina yung kalaban, exposed yung underbelly, kailangan mo nang duluhin, 'di ba? Kasi kung hindi, bibigyan mo pa ng pagkakataon na makarecover, makareconsolidate, 'di ba? Bibigyan mo ng panahon na kayo mismo din naman tatamaan ng mga issue na maaaring lumabas tungkol sa inyo. Bibigyan mo ng opportunity na lumagpas ang 2025, magpunta ng 2028, magkakaroon ng bagong realignment. Pwede pang magbago yung sitwasyon. Pero right now, klarong-klaro na they have the clear upper hand at vulnerable. Itong mga kalaban nilang dati nilang kakampi sa unit team. And kung gagawin mo yan, talagang the time to strike is now. Diba? Tapusin na dapat ito. Kung hindi, makakabawi pa. Isang lesson talagang makikita natin sa politika sa nakaraang mga taon. Kailangan mo talagang duluhin eh. Kung hindi, makakabalik pa eh. 'Di ba? Sa Pilipinas, laging meron laging kwento ng comeback, 'di ba? At problema dito, pag nagkaroon ng comeback dito, may babawi yan sa inyo, 'di ba? And tingin ko, yun yung kailangan, yun yung bagay na dapat nilang isipin dito sa kanilang nagiging power struggle na ito. Kung po sa mga sumusubaybay, teka lang, sorry. Isang singit lang po Okay lang po ba? Pwede. Okay lang? Pwede. Lalo na kung pabor sa mga Duterte yung sasabihin mo.
Hindi, sisingit ko lang po na the two gentlemen with us tonight know whereof they speak. about having someone impeached and going for the jugular. Kaya very credible sila to talk about impeachment. Ngayon, bago nyo po sabihin, Senator, yung inyong sasabihin, pakidagdag na rin po ito sa mga sasagutin ninyo, no? Hindi ba alam naman natin masyadong gipit yung oras, diba? Pero baka naman pag in-impeach siya ngayon, meaning accused of something, of committing an impeachable offense, tapos kunwari i-convict ng Senado, given the tight schedule, magmukha naman siyang ni-railroad na hindi naman magiging maganda rin tingnan, maski, for example, legitimate yung basis. Go ahead, okay. Senator. Una, yung dagdag lang kay Barry, no? Dagdag doon ay halos completely eroded na yung kanilang political base in terms of local officials at saka mga congressmen, and even sa Senate, no? Medyo naubos na. Kaya mahihirapan na sila makabawi, at least between now and the midterms. Ikalawa, sa lahat ng surveys ay dramatic yung pagbaba, hindi lamang ni Sara, hindi lamang ng ni Digong, kundi yung buong brand nila, no? Na gumuguho. Mismo dun sa Publicus, yung kakampi nila na survey firm at yung talking head niyan, si Malutikia, mismo doon, inuulit ko, ay inamin ni Malutikia na dramatically bumaba si Sara because of the father. At yung Okta ay very significant din, yung pagbaba, yung Oculum ay yung presidential preference bumaba ng 17 points, yung sa SWS yung approval rating bumaba ng 19 points, at dahil sa kanyang conduct sa Congress at saka sa Senate at yung kanyang mga post-Congress actuations, ay tingin ko patuloy pa siya uling bababa. Patuloy pa siya bababa. Kaya ngayon yung tamang panahon kung sila ay talagang dudurugin nung kanilang mga political enemies na mga Marcoses, no? Tapos yung tanong mo, anong tanong mo ulit, Christian? Wala na, nasabi ko na eh. Parang sa classroom to eh. Pag nabanggit na yung tanong, wag na ulitin. Naalala ko lang. Hirap dito sa... Pass your papers, finish or not finish. Hirap dito sa professor na to, eh, no? Sa terror pa eh. Ang haba nung pagkakalatag ko eh. O sige, naalala ba? Tingnan natin kung tama. Duda ako kung makakakuha siya ng sympathy kung sakaling siya ay ma-impeach. Dahil nga, dito sa erosion ng kanilang political base at itong unraveling nila sa mga all different kinds of surveys. Ang makikita mo, halimbawa, minomonitor ko yung kanilang mga vloggers. Yung mga vloggers nila ang nagdedepensa kay Sara. Kung titignan mo yung mga comments sa iba't ibang mga platform, 90-95% are all negative. At hindi lang negative, pinagtatawanan siya. Itong usapin ng pusit, itong usapin ng... Sheminet! No? Yan, no? Na yung isang kaibigan ni Christian na offend, no? Pero isa lang naman yun. Isa lang, no? Yung karamihan naman ay natawa. Tapos, dagdag dyan ay yung... so, yung reaction sa kanya ay very negative. Kung sakaling ma-impeach siya, hindi na siya, para saan, kung sakaling, pagpalagay na natin, for the sake of argument, makakuha siya ng sympathy. Para saan yung sympathy? Hindi na siya makakatakbo. Kung successful yung impeachment, hindi na siya makakatakbo kahit barangay council. No? So, baliwala na rin yung na yon, yung tawag na yan, yung sympathy na yan, which I doubt mangyayari. Dahil nga sa mga binanggit ko, especially yung monitoring ko dun sa mga vloggers niya at saka dun sa mga comments. Medyo nakakatawa lang yung mga vloggers niya. Sabi ay, kaya mahal ng tao ang mga Duterte. They are always outnumbered but never outfought. Parang parang slogan yun ng Philippine National Police, no? Talaga yun sa kanilang namin. Tapos, sabi rin nila, no, na in the face of power, in the face of naked power, no, ay hinarap ni Vice President Sara itong 47 congressmen. Nabilang nila eh. Ako hindi ko nabilang, 47 pala yung congressmen na nandun. So, kinonfront ni Sara na walang takot, no? Ang dami pa ganyan sa mga vloggers. Ang judgment ko lang, parang ibang multiverse
nakatira itong mga vloggers na ito, no? Kaya nga makikita mo, yun yung isang very fatal sa kanila. Wala silang sense of circumspection, equanimity, no? Wala silang ganun eh. Talagang lahat is about themselves. It's about their legend. It's about their entitlement. It's about their power, na kahit laos na, ay ganun pa rin ang tingin nila sa sarili nila. Yun yung pinaka-fatal. Dahil kahit naman humina ka, kung pwede ka mag-adjust eh. Kung pwede mong tignan bakit ka humina at act accordingly, mag-re-strategize ka, magbago ka ng political narrative. Ito mukhang hindi magbabago eh. Dahil nga sobrang bilib sa sarili. No? Tayo naman, hindi naman tayo confident naman tayo, pero hindi naman tayo ganun kabilib sa sarili. Maliban doon sa mga ilang kasama namin ni Christian sa alumni ng Varsitarian. Ilan lang naman 'yon.